Sinusuri po ngayon ng mga taga-National Food Authority ang mga sample ng umano'y fake rice. Pero sabi ng ahensya, wala pa raw silang nakukuhang sample ng peke o plastic na bigas sa Pilipinas mula pa po noong 2015. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Isa ito sa mga viral video ng umano'y pekeng bigas. Kuha ito sa India. Ang sinaing na kanin, binilog, inihagis, saka tumalbik. Kasunod ng pagkalat ng video, may mga nagreklamo rin dito sa Pilipinas sa tila pekeng bigas ang kanilang nabili. Tumatalbog din kasi ang kanin. Ang isang mamimili at isang tindero sa Quezon City, nagkaduruan pa na magharap sa barangay. Git ni Imelda Halili na nakitang tiyan ng kanyang mga anak nang kainin ng biniling bigas kay Amil Calib. May reklamo rin siya sa lasa ng kanin. Ito nga kasi yung asawa ko nga nagre-reklamo dahil ganyan nga matabang kahit ano daw ulam na ano. Ay matabang naman talaga. Oo, yun nga sinati ko nga kasi. Siya lang po nagreklamo sa lahat po ng bumibili ng bigas. Ang kaso lang, kinonvince po siya nung kapatid po ng asawa niya, bayaw at ang tawag doon, bayaw po. Sabi, ipaano mo yan kasi nga plastic daw po, iano daw. Sa kainitan ng pagkatalo, hinamon ni Halili ang mga opisyal ng barangay na tingnan kung tatalbog ito. Hindi pa nakontento, iniluto ng staff ng barangay ang inireklamong bigas. Saka ikinumpara ito sa tig 60 pesos na jasmine rice. Parehong binilog at inihagis. Lahat nagtalbugan. Oh, ito, Yasmin Rice. Sabi ng NFA, talaga namang tumatalbog ang bigas. Fake man ito o hindi. Dahil high starch content naman ng rice, so pwede talaga natin siyang bilugin, pwedeng tumalbog. Ang mga inirereklamong umano'y pekeng bigas, pasado na raw sa physical test pa lang. Isinailalim rin ito sa 3 pang pagsusuri. Sa microscopic analysis, dinurog ang 3 hanggang 4 na butil ng bigas hanggang maging powder. Hinaluan ng kaunting tubig, saka inilagay sa slide para tingnan sa microscope. Pangalawang test ang starch analysis. Giniling ang sample, inihalo sa tubig at iniwan ng 3 oras, saka sinala. Muling nilagyan ng tubig at asido. Pinainitan at nilagyan ng kemikal. To be conclusive na it's rice, we have to see the starch content, which is theoretically it's around 70 to 80%. Sa sensory evaluation, inamoy, niluto at tinikman ito ng 8 trained panelists. Pwedeng maging creamy, white, or grayish. Dapat po ay walang off odor. At ang flavor ay dapat po walang off flavor. Umabot na sa 11 sample ang sinusuri ng NFA. May mahigit 6 na po na rin silang natanggap na inquiry mula sa mga mamimili na nangangambang nakabili sila ng pekeng bigas. Pero simula 2015, wala pa raw silang nakukuhang sample ng fake o plastic rice dito sa Pilipinas. Kung may namimeke man daw ng bigas, mas mahal pa ang produksyon nito kaysa sa pagkatanim ng tunay na bigas dahil sa mga hinahalong kemikal. Sa pagkakaalam ko, it's not cost effective. It's not economically viable. Kasi yung resin itself, mahal siya. Plus, hindi naman pwedeng resin lang ang gagamitin mo. You have to mix that with other starch na I believe mahal din. Puro lang naman video sa Facebook na nakikita namin. Okay. In fact, so far, wala pang nagrepresenta ng totoong ebidensya. I will ask the President to allow the Department of Agriculture to exercise its regulatory powers over imported rice. Pagpapadala mo kami ng inspector doon sa Thailand or Vietnam to inspect the quality of rice para matigil na yung reklamo about the quality of rice. Matapos ang mahabang paliwanagan sa barangay, binalikan namin si Imelda. Nagbago na raw ang kanyang isip tungkol sa inirereklamong bigas. Ngayon po, Desisyon niya, ituloy pa yung... Ay, hindi na. Wag na, kasi hindi rin ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Kasi hindi na kayo naniniwala? Kasi sa TV, naririnig ko rin na gano'n. Na hindi naman daw na fake. Napraning lang po siya, nang tinry po niya, hindi naman po totoo. Cesar Apolinario, GMA News.